Kung babae siya, kapatid ng tatay niya, kapatid ng lola niya, yun yung kaunang na ginagamit ng mga pansier. One is, si Mang Tom, line breeding. Maraming mga pansier na gano'n. So, pwede nyo gawin yan, pero kailangan, yun nga yung sabi ko, kilala nyo yung pagmumula ng line breeding. Kilala nyo lahat yan, naka-intact yung record nyo, na-record nyo. So, doon pala sa pag-breed, maaaring mapadali yung pagiging champion nyo, or abutin na kayo na nagretiro na kayo sa trabaho, wala pa rin. So, nasa sa inyo yun. So, sa breeding pa lang, pwede matulungan kayo na. So, yung pagsasend naman ng sa breeding naman ganito. Kaya pala. Kalis ka tayo. Sa send ng ibon nyo, no, like, halimbawa meron kayong, ito yung sabihin nyo, alam mo yung litag. Paano mo na-preserve si litag? Paano mo na-preserve yan si litag? Siyempre, yung anak niya 50%, di ba? Yung iba ang ginagawa ganito. Para, halimbawa, litag, nakalitag, pag pinagpares mo, siyempre, litag yung anak mo, di ba? Pero hindi yun yung pag-preserve ng linya. Ang pag-preserve ng linya, kailangan nagkagaling sa isang ibon. Hindi sa dalawang ibon. So, yung anak niya, 50%, ibabalik mo sa kanya, meron ka ng 75%. Pag nag-mature sa 75, ibalik mo sa kanya, meron ka ng 87. Sa 87, balik mo ulit sa kanya, meron ka ng 93. Si 93, balik mo ulit sa kanya, meron ka ng 97 plus percent. Ito ay almost equivalent dito. Nakasave mo siya, kailangan, pag nag-umpisa kayo gumamit ng ibon, ng breeder, sasabayan mo na ng inbreeding. In case magaling yung makinala, meron ka ng mga katabi. Hindi, minsan ang nangyayari, ang galing nito, galing, hanggang sa nakalimutan mo, matanda na pala, biglang, tsaka ka maghahamon ng anak, apo. Wala na, kaya kailangan lagi kayo, yung gagawin yung palaro, laging may nakatabi na para sa inbreeding. So, para yung buong, yung mga alaga ng ibon, yun din. Kasi pagka, may bago na naman kayo, umpisa na naman yung eksperimento yun. Walang katapusan ng eksperimento yun. Pero gusto yung tanong mo sa breeding. Malalim na ba? Hindi. Yun para at least magkaroon tayo ng idea. Kasi doon tayo